Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Reservist Force candidate sa Pangasinan nakatanggap ng pagsasanay sa Philippine Army. Mahigit 5 milyong Pilipino mawawala ng trabaho dahil sa artificial intelligence at climate change. Balik armas program ng Samar makatutulong sa mas mapayapang halalan sa lalawigan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakatanggap ng isang military orientation training mula sa 71st Infantry Battalion ng Philippine Army ang ilang mga kandidatong reservice sa kanilang punong himpilan sa Barangay Kabaluyan 2nd Mangatarem, Pangasinan. Layunin ng programang ito na bigyan ng mga kandidato mula sa Perpetual Health College of Pangasinan, kabilang ang mga guro at non-teaching staff, ng batayang kaalaman at kasanayan sa militar bilang paghahanda sa kanilang integrasyon sa Reserve Force. Kabilang sa isinagawang aktibidad ang mga pagsasanay sa movement information techniques, battle engagements gamit ang practical battle drill at immediate action drill. Sa pamamagitan nito, nabigyan ang mga kandidato ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mahalagang tungkulin ng Philippine Army. Mahigit 5 milyong Pilipino ang maaaring mawala ng trabaho ngayong taon dahil sa epekto ng artificial intelligence o AI at climate change, ayon kay Vice President Julius Cainglet ng labor group na Federation of Free Workers o FFW. Base sa International Monetary Fund o IMF report noong 2024, maraming manggagawa sa business process outsourcing o BPO at manufacturing ang maaaring mapalitan ng AI. 14% sa kabuuang workplace ang nasa panganib. Sinabi rin sa ulat na tinatayang 36% ng mga trabaho sa bansa ay highly exposed sa AI at mahigit kalahati ng mga trabahong ito ay highly complementary. Ibig sabihin, ang AI ay maaaring makatulong sa halip na palit ang mga gawain ng manggagawa. Dagdag pa ni Cainglet, ang pabago-bagong panahon at mga kalamidad sa bansa ang lubhang sisira sa mga pananim mula sa kalagitnaan hanggang katapusan ng unang quarter ng taon na magdudulot ng malawakang pagkawala ng trabaho sa agrikultura. Bukod dito, halos 2.3 milyong Pilipino ang nawala ng trabaho noong 2024 dahil sa sunod-sunod na bagyo at posibleng maulit ito ngayong taon. 43 mga baril, 30 ang para sa safekeeping, kasama ang 393 improvised firearms ang isinuko sa lokal na pamahalaan ng Samar sa pamamagitan ng Balik Armas Program. Ginanap lang kamakailan ang turnover sa Daya Hall Provincial Capitol Compound ng Catbalogan City sa pamamagitan ni Governor Shari Ann Tan. Hinikayat naman ng gobernador ang mga hepe ng pulisya at mga opisyal ng barangay na suportahan ang kampanya sa pagpapasuko ng mga hindi rehistradong armas, pati na ang mga expired ang lisensya upang magkaroon ng maayos na halalan sa 2025. Binigyan diin naman ni Samar Police Provincial Director Colonel Antonieto Eric Mendoza ang pagtataguyod ng responsableng pagmamay-ari ng armas at ang kahalagahan na mabawasan ng iligal na armas na kadalasang nauugnay sa krimen at karahasan. Ang mga isinukong armas ay dadaan sa pagsusuri, accounting at record checking. Kalaunan iindurso ang mga ito para sa demilitarisasyon. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.